Hello mga Krivers, welcome back to my YouTube channel, and today's vlog is magluluto pa tayo ng steak for our dinner. Let's do this. General na sausawang Pilipino. So nagpakulo ko ng tubig dito mga Krivers with salt para sa ating potato mamaya pag boiled. So ang gagawin natin sa ating potato, ating balatan, ganyan lang, and then dapat ibabad natin sa malamig na tubig para hindi siya mangitim. At ito, hiwain na natin mga Krivers yung potato natin. So ang gagawin ko sa potato is cubes. Cubes ang hiwa ko dito kasi yung trimmings natin, magamitin natin yan kasi gawin natin mashed potato. Ang gagawin ko dito sa cubes ko na potato is i-boil ko siya na tama lang ang pagkalambot, and then isote ko siya with olive oil and rosemary. Dapat yung pagka-cubes mga Krivers, perfect po siya na cubes para po maganda tingnan yung potato natin. Ganyan lang po siya. Ito yung sample niya. Ganyan. And then next is yung carrots. So balatan natin yung carrots mga Krivers. Ganito lang po siya. And then i-cut natin into 2 inches yung haba ng carrots natin para po gawin natin siyang batonet. Dapat pantay po yung haba ng carrots mga Krivers bago natin gawin siyang batonet. So sa batonet, ganito po siya ang gagawin mga Krivers. Hiwain lang po na siyang pantay. Ganyan lang po. And then cut into half. And the other side, half naman. So, ayan. Batonet na yan, mga Krivers. Ganyan lang po. Yan. Then, next is yung broccoli. Ganon din, mga Krivers. Batonet din ang hiwa natin dyan sa steam ng broccoli. And then, sa flour din, kuha tayo ng isa para sa ating side vegetables. So, ganyan lang po. Same process lang din sa carrots, mga Krivers, ang pagbatonet. Medyo matrabaho po tong recipe nito pero sulit naman. Special ng dinner na to mga Krivers, kaya maraming process ang gagawin bago natin maluto yung ating main course. So ganito lang po siya mga Krivers. And then may green peas ako dito na frozen. Yan din gamit ko. At maghiwa din ako ng red bell pepper para po may kulay yung gulay natin. So, ganyan na po. Batonet din ang gamit ko dito sa bell pepper para uniform din sa carrots at saka sa broccoli. Medyo may kaartihan mga Krivers, diba? Pero, okay lang yan. Basta nag-enjoy at masarap yung pagkain. And then, pagkatapos nito mga Krivers, iset aside po natin to at mag-start na tayo magluto ng ating main course. But before that, kailangan natin ng herbs. Itong gamit ko na fresh thyme. So ito yung pampasarap ng ating gulay sa ating steak. So kuha lang ako ng konti dito mga Krivers. So next natin gagawin mga Krivers, i-season natin ating beef na cut. So hindi ako familiar sa cut ng beef na to, basta nagpa-cut lang ako nung nasa market mga Krivers. So ito yung binigay niya. Kasi sabi ko sa kanya steak, para steak yung beef na kailangan ko. So ito yung binigay. So okay naman po yung karne. So, nilagyan ko siya ng salt, black pepper, and garlic powder mga Krivers. So, both side yan. Kailangan natin i-season ng maigi para masarap yung ating steak. At yan din po ang sinasabi ni Guga na expert sa steak. So, sinunod ko lang yung procedure niya. So, shout out pala kay Guga. Sana mapansin. Ay, hindi pala ako maintindihan ni Guga kasi Tagalog English yun So, i-wrap lang natin ng cling film and set aside natin. So, dito naman, yung trimmings na potato kanina, binuwil ko na siya mga Krivers at ayun, okay na. Pwede na ito pang mashed potato natin. So, next is yung potato cubes and batonet na carrots. Dito naman sa saucepan mga Krivers, naglagay ako ng 200 ml na gatas at yung powder ng brown sauce. So, bumili na ako sa market ng nakaprocess na brown sauce powder po siya. So, kailangan po siya ng gatas.
So, nor ang gamit ko dito mga kribers na brown sauce. Ganyan lang po, i-whisk po natin para po matunaw lahat yung mga powder at ganyan ang resulta. Pagkatapos ito, pag natunaw na, lagyan natin ng butter para magbigay po yung butter ng masarap na lasa sa ating brown sauce mga kribers. Yan, ganito po siya mga kribers. Then mag-add po tayo ng thyme na konti para more flavor sa ating brown sauce. Set aside natin yan. And then hanguin natin yung boiled na potato cubes and batonit na carrots mga kribers. Okay na yan. Kasi lutuin pa natin yan mamaya sa pan-fried na process mga kribers. Ganyan lang po. Okay. I-mash na natin yung ating patatas. Naglagay ko ng butter and salt. Then cream. Ang lagay ko ditong cream is nasa 80 ml lang. And then i-blend natin using yung stick blender. Ayan. Until smooth mga kribers. Dapat smooth po yung mashed potato para masarap po. At ito na. Pwede na ito mga kribers. Okay na yan. And then lagyan natin ng oil to stay warm. Next is yung gulay naman. Yung broccoli, ang blanch ko dito mga kribers. Nasa 1 minute lang pag-blanch ng broccoli para hindi po siya ma-overcook. Pati na yung green beans at saka bell pepper. Okay na to mga kribers. And then next, maglagay tayo ng oil sa ating pan at isutin na nating potato. Naglagay ko ng rosemary and salt para sa ating seasoning. At isuti lang po natin to mga kribers until mag-brown ng konti. Kasi luto naman yan eh. Ang hinahabol lang natin ito, may brown yung potato natin. Dapat po lagi po siyang i-mix mga kribers para po hindi masunog yung potato. So I think okay na to. Ganyan lang po siya mga kribers. And i-set aside po natin to. And now maglagay ako ng olive oil again sa aking pan. At butter. And isutin na natin ating mixed vegetables. Season ng salt, black pepper, and thyme. And then lastly is yung garlic powder para po masarap ang lasa ng ating side vegetables. Okay, done. Then next is yung steak natin mga kribers. Nag-add lang ako ng olive oil sa ating pan. And then pan grilled lang natin ito mga kribers kasi wala pa akong griller dito. Ayan. Lagyan po natin ng butter mga kribers and then yung thyme para po magbigay ng masarap na aroma. And then butter basting na tayo mga kribers para po ma-level up yung lasa ng ating steak. Ayan, balik-balik ta rin lang natin ito mga kribers hanggang maging medium. Pero I know, mahirap ito yung gawing medium. Ang mangyari nito pag hiwa ko mga kribers is rare. Pero huwag kayong mag-alala, pwede nating iluto ulit sa ating pan para po makuha po yung doneness nating gusto. So, ganyan lang po pag nag-pan grilled kayo mga kribers. Kailangan na may butter at saka thyme. No need ng garlic kasi naglagay ako ng garlic powder. At ito na mga kribers, okay na siya. Set aside lang natin to. And then plating time mga kribers. Dito sa aking plato, lagay ako ng mashed potato na malapot-lapot. Napakasarap nitong mashed potato mga kribers. Kasi creamy and thick. At i-arrange na po natin yung ating sauteed potato na cubes. And then yung ating side vegetables, i-ano po natin siya, i-on the bed po natin sa ating steak. Kahit anong plating siya mga kribers, depende na po sa inyo. Sa akin, ito yung pumasok sa utak ko eh. Ito yung na-imagine ko. Pero, depende na yan sa inyo kung ano yung na-imagine nyo. Yun na lang sundin nyo mga kribers. Kung ano yung best para sa inyong pagkain. Wala namang standard sa plating. Depende na yan sa head chef. Kung gusto niyang ganito yung plato ng pagkain niya. So, ayan. Hiwa nating steak. So, nakita nyo mga kribers, rare po ang ating steak. So, huwag kayong mag-alala. Lutuin po natin ulit yan sa ating pan. At ito na po. Naluto ko na. Ayan. I-arrange lang po natin dyan. At wala. Luto na siya mga kribers. At hiwain natin po ng paslant. Ganyan lang. Okay. Medium na siya. And then, pagkatapos, ipatong natin sa ating gulay mga kribers. Ito siya. At dito,
Yung sauce ko na ginawa kanina, yung brown sauce, lagay natin sa ibabaw. Ganyan lang po siya mga Crevers. Pagkatapos po nito ay mayroon po akong isang sauce na ilagay, yung Bernaise sauce. Yun. Pasarap din to sa steak mga Crevers. And then, lastly, mag-garnish po tayo dito ng fresh na thyme. So, anything na pang-garnish, pwede. Pero sa akin kasi available yung thyme, ito na. So, ito na yung final dish mga Crevers at yung plating natin. Ganyan lang simple. Thank you so much for watching. Bye-bye.